Nangyari ito ilang taon na ang nakakaraan. Pero hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin ako ng kilabot tuwing naaalala ko. Ang rason lang kung bakit ko siya ikinukwento ngayon ay dahil feeling ko sapat na ang lumipas na panahon. Noong panahong yon, kakalipat lang namin ng misis ko mula sa city papuntang probinsya. Kakasilang pa lang ng pangatlo naming anak. At sa dami ng gamit ng baby, mga laruan at kalat-kalat sa bahay, sobrang sikip na ng apartment namin. Nakahanap kami ng maayos at tahimik na bahay sa isang ligtas na neighborhood. Sabi ng mga kapitbahay, tipong lugar daw ito na pwede mong iwanang bukas ang pinto. Ganun daw ka safe. Sabi ko naman, hindi natin sure. Yung bahay, hindi siya ganun kalaki, pero sobrang luwag na kumpara sa dati naming tinitirahan. Isa sa mga pinaka nagustuhan ng misis ko ay yung backyard. May overgrown na garden. Medyo ligaw, pero maganda. Tapos may mga lumang estatwa na kalat-kalat sa paligid. Mukha silang luma, parang mga props sa Game of Thrones. Alam kong weird pakinggan, pero kami ng asawa ko, gustong gusto namin yon. Sabi pa nga niya, may character daw yung bakuran dahil sa mga estatwa. Ako naman, deadma lang. Ilang araw, matapos kaming lumipat, napatingin ako sa bintana. Pinagmamasdan ang likod ng bahay. May napansin akong kakaiba. Isa sa mga estatwa na mukhang anghel ay nakatalikod na sa bahay. Alam ko sa sarili ko, nung bago lipat lang kami dito, lahat ng estatwa ay nakaharap sa bahay. Pero baka rin naman namamalikmata lang ako. Kaya binaliwala ako. Kinabukasan, pagtingin ko ulit sa labas, may isa na namang estatwa na nakatalikod. Doon na ako kinabahan. Alam ko, sigurado ako, isang estatwa lang ang nakatalikod. Sinabihan ko yung misis ko, "Mahal, may napansin ka bang kakaiba sa bakuran natin? Kahapon parang isang estatwa lang yung nakatalikod. Pero ngayon, dalawa na." Kibit balikat lang siya. Sabi niya, "Hindi ba ganyan na yan kahapon pa? Baka pagod ka lang siguro kakajabol, kaya kung ano-ano na nakikita mo." Akala ko tuloy, baka si Jimmy, yung anak namin. Medyo pilyo kasi yun eh, mahilig sa kalokohan. Pero nung tinanong ko siya, parang wala siyang alam. Mukha siyang tanga. Hindi rin naman siya ganun kalakas para buhatin yung mga estatwa. Alam kong may mali, pero wala akong ebidensya. Kaya pinabayaan ko na lang. Ang dami ko na rin kasing inaalala noon. Lalo na sa pera. Masyado nang masikip ang budget namin. Araw-araw, iniisip ko na baka mawalan ako ng trabaho. Ilang araw na walang nangyaring kakaiba. Nagsimula na akong makampante. Pero isang gabi, tumingin ako sa bintana at halos tumigil ang puso ko na umibig sa'yo. Ooh, wow. Lahat ng estatwa nakapila sa gilid ng bahay. Nakatayo lang sila doon. Nakakakilabot. Parang eksena sa horror movie. Ramdam ko na parang bang may mga matang nakatingin sa akin. Nahihirapan akong huminga. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Lumabas ako para tingnan ng mas malapitan. Nagmasid muna ako at siguradong walang tao sa paligid. Nilapitan ko yung isa sa mga estatwa. Sinubukan kong buhatin, pero
Sobrang bigat. Imposibleng isang tao lang ang gumawa nun. Hindi ko nga maangat mag-isa. Lumabas ang misis ko at nung nakita niya, kitang kita sa mukha niya yung takot. Sabi niya, baka pinagtitripan lang kami ng mga kapitbahay kasi bagong lipat kami. Baka gusto lang kaming takutin. Pero hindi ako kumbinsido. Hindi ito prank. Hindi ito normal. May mga bata kaming kasama. Sino namang matinong tao ang gagawa nito? Tumawag kami ng pulis. Pero syempre, wala silang nagawa. Sabi nila, maglagay na lang daw kami ng security camera. Pero wala kaming budget. Nagkunwari na lang akong nag-oo. Pero sa totoo lang, ayoko rin ng ganong drastic na move. Wala namang nangyari kinabukasan. Nagsimula na ulit kami mag-relax. Sabi ko pa nga, baka nga prank lang talaga. Pero deep down in my soul, hindi ako mapakali. Ang hirap ng pakiramdam na hindi ka ligtas sa sarili mong bahay. Lagi kong sinisilip yung mga bintana. Parang anytime, may makikita na naman ako. Hanggang isang araw ng weekend, hindi ko maalala kung Sabado o Linggo. Pero siguradong walang pasok ang mga bata. Katapos namin mag-breakfast, lumabas ako kasama ang mga anak ko para maglaro sa yard. Doon ko nakita yung malaking spray painted na graffiti sa likod ng bahay. Halos itapon ko sa trash can yung anak ko sa nakita ko. Agad kong pinasok ang mga bata at sinabihan ng misis ko na huwag lalabas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Hindi naman ako matapang. Pero tumakbo ako palabas ng garden, sumisigaw. Hinahanap ko kung sino man ang gumawa nun. Pero walang tao. Pagbalik ko ng bahay, takot na ang naramdaman ko. Hindi na ito simpleng pananakot. May nagbabanta na sa amin. Dumating ulit ang mga pulis. Gawa lang daw siguro ng mga teenager na pasaway. Wala rin silang magawa. Walang ebidensya. Sabi ko, magbantay sila sa paligid ng bahay. Ang sagot niya, "Aba, hindi ata pwede yung gusto mo. Ano ka, presidente?" Hindi raw praktikal ang gusto ko. Ang offer lang nila, may patrol daw na dadaan-daan. Nakakainis pero wala rin ako magawa. Kinagabihan, habang nasa kusina ako, sumigaw ang misis ko. Tumakbo ako sa living room. Nakatingin siya sa bintana. Pagtingin ko, may lamang tao sa likod ng bahay. Nakasuot sila ng puti at sumasayaw sila ng sobrang weird at jerky na galaw. Parang mga puppet. Hindi kami makagalaw sa sobrang aliw. Parang eksena sa bangungot. Kinuha ko ang pinakamalaking kutsilyo sa kusina. Sinigawan ko si misis na tawagan ng pulis. Pagkalabas ko, sumigaw ako na parang baliw. Pero pagtapak ko pa lang sa bakuran, naisip ko agad na mali ang gagawin ko. 5 sila, isa lang ako. Tumakbo ako agad, pabalik ng bahay. Pero mukhang natakot sila sa kutsilyo. Kasi tumigil sila sa pagsayaw. Nagtakbuhan papunta sa garden. Sinabihan ko agad ang misis ko na dali ng mga bata sa taas at magtago. Ako naman, nagbantay sa likod ng pinto. Dumating ang pulis. Pero gaya ng dati, wala na naman silang naabutan.
Doon ko na napagdesisyonan na bibili na ako ng security cameras. Kahit mahal, bahala na. Mula nun, wala nang nangyari. Hindi na bumalik ang mga tao. Tahimik na ulit ang paligid. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, hanggang ngayon, dito pa rin kami nakatira.